Ayan, for today's video guys, gawa ulit tayo ng panibagong reaction guys. Oo, reaction lang tayo ng reaction dyan sa mga bagay. So for today's video, another reaction na naman. Reactionan ko lang ngayon, di ba may bagong upload ang Inday Chris na ngayon. Yung sa nasa Damilag siya. Oo, na nakakatuwa. Natuwa lang ba ako sa kanilang magkapatid na si Inday Ugdot ba na sobrang ano ba yun? Ganun pala talaga sila ka-close na magkakapatid, no? Nakita ko kung gaano niya kamis ang kanyang ate. Oo, di ba? Yung sinusuklay-suklayan niya. Pero lalo naman akong natuwa. At pati ang mama at papa ay vlogger na din. So, family ng vloggers yan. Oo, di ba? So, dito masasabi ko lang talaga na kung gaano sila ka porsigido na mabago yung buhay nila at makaahon sa hirap, 'di ba? Kasi kung tutuusin, hindi lahat po ng magulang ay pwede mong paharapin sa camera. Oo. Ako nga mga anak ko ayaw talaga, 'di ba? So, dahil nakikita nila na baka sakali ay dito sila mag-excel, kaya grab the opportunity, 'di ba? Natutuwa talaga ako sa tatay niya, ba yun na rin ang nagba-vlog. Oo. At hindi lang pala si Krishna ang mayroon mga alagang hayop. Oo, pati na rin yung parents niya, which is maganda. Masasabi ko lang talaga na noon hindi na, although naiisip nila yung mga ganito, pero kasi wala silang enough na resources, wala silang sabihin na nating kakayahan na maumpisahan ang mga ito, kasi ultimo pambili nila ng kape or pangkain na lang ay talagang ginagawaan pa nila ng paraan kung paano, kahit na lampas na sa oras ang kain nila. So inuuna muna nila ang kanilang pagkain, di ba? Pero nasa utak na talaga nila pare-pareho na balang araw ay unti-unti din kaming aahon sa kahirapan. Lahat naman tayo nangangarap ng ganito, di ba? Pero masasabi ko lang sa kanila na noon pa talaga gusto nila yung, talagang iisang pamilya sila na nangangarap na balang araw ay mababago din ang kanilang buhay. 'Di ba? So, talagang yun ang inaano ko kay Krishna, na nasa puso talaga niya, na inaano talaga niya na kung hindi naman dahil doon sa tulong na natanggap niya, 'di ba, kay Sir Paul, kaya forever grateful siya. 'Di ba? Hindi nakasali diyan yung mga nangyari or what. We are talking about tulong, 'di ba? Kung paano naumpisahan 'yon, kung paano kinuha siya at paano niya ini-embrace ngayon yung tulong na ibinigay sa kanya. Ngayon kasali na ang kanyang mga parents para palaguin yung mga 'yan. 'Di ba? Yung mga, wag no nang sasabihin na kung hindi dahil kay Sir Paul, kasi alam niya na yan eh. Alam na ng mga viewers yan na yun ay kung saan nanggaling. 'Di ba? Hindi niyo kailangan palagi-lagi isumbat sa kanya, i-remind na kung hindi dahil kay Sir Paul, hindi ka magiging ganyan. Kasi naibigay na yung tulong na yun eh. 'Di ba? Pero kahit man naibigay na sa kanya yan, kahit na limpak-limpak pa ang natanggap ng tulong, kung hindi rin niya ginawa, inispend ng wisely yan, wala ring kwenta yan. Kung hindi niya ipinagpatuloy yan, hindi niya pinahalagahan, hindi niya pinagtrabahuhan ang lahat ng yan, hindi rin niya makakamit kung ano man ang meron siya ngayon. 'Di ba? Hindi niya sinayang kung ano man ang natanggap niya, bagkos isinare niya kung paano palalaguin sa kanyang pamilya para hindi naman na siya lang mag-isa. 'Di ba?
ipinamalas niya sa kanyang mga magulang kung ano yung paraan para umasenso sila, makaahon sila, at hindi na sila mag-skip sa pagkain. Diba? Ngayon, proud siya na sinasasabihin niya na nakakakain na sila 3 times a day, may merienda pa. Diba? Dun sa mga tao na parang hindi maka-move on, na hindi ko maintindihan kung anong klaseng pagpapasalamat ang gustong gawin nila ni Krishna para kay Sir Paul na siyang tumulong, na hindi nila matanggap, na paulit-ulit nila sasabihin na kung hindi dahil kay Sir Paul, ay dahil ganyan. Alam nyo, habang buhay niyang tinatanaw na utang na loob yan. Paulit-ulit kayo. Pero, pinagtrabahuan niya ang lahat ng yan. Ha? Pinagtrabahuan niya. Walang libre dun. Diba? Kung ano man yung natanggap niya, pinagtrabahuhan niya, ipinagpatuloy. Diba? Tapos, hindi nyo kailangan laging isusumbat. Kung hindi dahil kay ganito, ano yun? Gusto nyong bawiin? Diba? Naibigay na yun. Pinahalagahan niya, pinagtrabahuhan niya. Pinahalagahan, yun ang correct term. Diba? Kasi iniisip niya, minsan lang yan dumating sa buhay niya. Hindi niya sinayang ang lahat ng yan. Diba? Kaya tigilan niyo yung mga ganun dahil gano'n lalalalala. Lumang tugtugin yan. Diba? So, tapos na tayo dun. Isa pang akin gustong dito. Alam nyo, yung mga post nyo kung simple lang, wala namang magre-react yan. Kung yung mga post mo hindi halata na may pinapatamaan kayo dyan, kahit hindi nyo sabihin salo ng salo, sinalo mo din ang content ko, wala akong binanggit na pangalan. So, quits. Diba? Samantalang kayo halatang halata nyo dahil banggit nyo yung reactor. Paano ko masasabing reactor? Nasa comment section sa post nyo. Diba? Kasi nga, nag-focus ako dito sa isa, sa kay Krishna, kaya hindi kayo masaya. Kasi alam ko kung saan ka nakasuporta. Diba? Gusto ko lang sa'yo ipamuka na nakasupport ako. Pareho, hindi nga lang ako nagre-reaksyon bilang respeto, pero hindi mo talaga alam ang totoo. Respeto yan dahil hindi nga pwede ang reaktor. Diba? Wag umamin ka at saka wag mo sabihin salo ng salo, sinalo mo rin ang content ko. Wala man akong binanggit na pangalan. Samantalang kayo, may binanggit kayo dyan na reaktor. Diba? Huwag kayong gigil na gigil sa reaktor kasi katulad ko, pinapamukha ko lang sa mga taong bobo na paulit-ulit. Diba? Na wala namang mga ambag. Simple lang. Ako, pag ayaw ko ang video, hindi ako nanonood. Bakit? Para hindi ako makapag-comment ng negative. Pero kayo, kasi interesado kayo mambash, interesado kayo manira, nakatutok kayo doon sa video na yon. So, ano ang nagiging resulta? Negative ang comment nyo. Pero kung iiwasan nyo yung video na yan, wala kayong makukomment. Pero may interesado yung mga bibig nyo, di ba? Mga kating-kati ang mga bibig nyo para may sasabihin kayo dyan. Nakakapag-comment kayo. Tapos pag binabalikan kayo, victim, talaga ba? Tumigil kaya kayo dyan sa kakaparinig. Kasi hindi rin ako tutigil. Ngayon pa,